Kailan po ba ninyo nakilala itong si Lord? Nagkakilala po kami dun po sa dati kong pinagtatrabahuhan. So, after po nun, nagkamabutihan kami, naging kami. Tapos, after din nun, di na namin kasi na malayan na parang, yun nga, may nabuo pala. So, syempre sa pagbuntis, di ba, nagkakaroon ng mood swings, Okay, nag-iiba po yes. yung ugali. So, yun po yung, kumbaga, naging reason para makipag-iwalay siya sa akin. Medyo kasi in denial pa ako before, kasi nga ako po breadwinner sa amin. Parang, kumbaga, parang sabi ko, parang baka delay lang ako, ganon. Pero eventually, syempre po, yun, lumabas nga po na, buntis nga po ako, positive. Sinabi ko rin po sa kanya yun. Yung moment po kasi na yun, nag-a-apply siya pa ibang bansa. Tapos, nung sinabi ko po yun sa kanya, sabi niya, sige, susustentuhan niya. Ibig sabihin po, hindi naman niya itinatanggi Yes po, hindi. na anak po niya ito pong bata. Yes po. Okay? Pumirma ba siya sa birth certificate nitong bata? Ayun po, regarding po doon, sa birth certificate po ng bata, sa akin po naka-apelyido yung bata. Wala pong issue doon, no? Kung sa inyo po talaga naka-apelyido at the end of the day, hindi naman po kayo kasal ni Sir Lord, pero meron ba siyang acknowledgement na anak po niya yon? True sa pag-uusap din po naman namin, alam niya rin Okay. po yun. Then, alam niya rin po na hindi ko na nga po naiapelyido sa kanya kasi nasa ibang bansa na siya noon. Nung panahon na yon? Opo. And Okay. simula rin po kasi nung sinabi ko nga sa kanya yun, wala rin po talaga siyang naging support Opo. sa akin. Nung sinabi po niya sa inyo na magsosuporta siya diyan sa bata po, Via message po. Meron din kayong kasunduan at ito Ah, po may yung written. sa barangay. Magbibigay siya ng sustento para sa kanilang anak. magkano yung 5,000. sustento? 5,000 Buwan-buwan. pesos per month. Oh, may kasulatan na pala kayo eh. Pero wala po siyang naibigay kahit na magkano. Hindi siya sumunod. Hindi po. Pero pumirma siya dyan. Opo. Nung time na yan, sa pagkakasunduan namin, sabi niya hindi pa ganun ka-stable yung work niya. Pero kapag once na mag-stable, magbibigay siya. Pero ever since, wala po. Ano na po ba yung status ng kanyang employment sa ngayon? Ayun din po, sir. Medyo magulo kasi minsan may trabaho siya, minsan wala. Minsan meron, minsan wala. Pero ang sinasabi po ninyo, madam, in a span of ilang taon na yung bata? 6? 6 years po. Wala man lang siyang naitulong? Wala po. Meron man po siyang naibigay. Birthday po ng bata, pambili ng cake. Binibisita ba niya? Hindi po siya pumupunta sa amin kasi alam niya pong hindi po, kumbaga acceptable siya. Siya doon sa welcome? amin. Yes po. Nakita niya na rin po naman yung bata. Nakasama niya rin po. Kinakausap ba niya? Opo. Okay. Ngayon po kasi may speech delay po yung anak ko kasi kaya hindi rin po siya nakikipag-communicate gaano. So, nagstay din naman po yung anak ko sa kanila after po nung kasunduan na yan. Pinagkatiwala ko po yung anak ko sa kanila. Kailan niyo po huling nakausap itong tatay? Nakakausap ko pa rin naman po siya. Minsan nangangamusta pa rin po dun sa bata. May pamilya na ba siya ngayon? Meron na po. So, ma'am, sa ngayon, wala siyang kaplano-plano. Puro po sasabihin kapag ka nagkaroon, magbibigay po. Lord Iman, kamusta na? Parang mahina diskarte mo ngayon ah. Dati mo po, sir, ako nung po nag-alaga sa bata. Ngayon po, nung pong nabalik po sa kanya, doon lang po talaga ako nakawala ng diskarte kasi po, minsan po nag-apply po ako ng trabaho. Kaya napupunta naman po ako sa trabaho wala po talagang halos sinasahod. Kaya po niyan, sa iba po ng trabaho. Kaya po ngayon, sir, nakatenga po ako 2 weeks na. Dahil mahina po masyado yung biyahe namin. Dahil sa tracking po ako eh. Sir, kailan ka huling nagbigay para sa anak nyo? Nung birthday po yata, tagal na rin po kasi. Yun yung cake. Nung 5 Opo, years opo. old. Pero nag-6 pa po siya. Ang tagal na nun, Lord Iman. Nung nasa iyo yung bata, nakakapagbigay ka, nakakatulong ka. Eh nung wala na sa'yo, kung tutusin, nasa iyo na lahat ng panahon para magtrabaho, dumiskarte, lahat-lahat, saka pa nawala. Marami po kasing problema po, sir, na pumapasok din po sa buhay Alam namin. mo, Sir Lord Iman, hindi lang naman ikaw ang may monopolya sa lahat ng problema sa mundo. Lahat tayo may problema. Kaya nga lumapit si Kimberly May dito kasi ikaw ang problema niya. Anong plano mo ngayon? Nagkasundo naman na po kami ni Kim, sir, sa... Barangay. Ano, Nagkaroon kayo ng pinagkasunduan po sa kasunduan. barangay. Yun nga hindi mo tinupad eh. Alam naman po ninyo sa panahon natin ngayon, ang hirap magpalaki ng bata. Yung gastusin pa lang yan, eto 6 years old na yung anak po ninyo. Nakalibre ka na ng ilang taon. Wala kang naitulong. Panahon naman. Hindi naman po, sir, tumulong sa ka. ano, ito lang, meron din naman po, sir. Ganito po kasi yun, sir. Nung nasa akin po yan, wala po akong hinihingi kahit piso. Ako po talaga. Wala po sa akin narinig. Kailangan kusa ka na lang talaga Parang eh. yun na nga. Kaya nga nagkaroon ako ng Kusa opinion talaga eh. kanina na nung panahon na nasa iyo yung bata, walang problema. Nung napunta sa nanay, doon ka lang nahirapan dumiskarte. Parang nagrarason ka na lang eh.
Hindi naman po ganun, sir. Ang sinasabi ko lang po, pagka naka-stable na po yung trabaho. Kailan bibigyan ba po. magiging stable yan? Lord, Have mercy. Lord have mercy daw. Hindi naman po pwedeng kukulitin kayo palagi. Dapat kayo po yung nagkukusa. May kailangan ba yung bata? Pasukan na. Baka naman may maitulong ako. Yun po sana yung inaantay po ni Ma'am Kimberly, Sir Lord. Opo. Oo. Siyempre, Sir, Pag-usap naman na po kami, ma'am, sa ano. Pagka po hindi po ako nagbigay, tsaka na lang po eh. Hindi, ganito, Sir Lord, no? Grabe naman yung... Kasi ganun lang din po paulit-ulit. Pwede bang ganito ang gawin natin, Lord? Total, meron naman na kayong kasulatan eh. At nabanggit naman ni Ma'am, kung tutuusin nga, yung 5,000 kada buwan eh, maliit na yun para dun sa anak mo, lumalaki na yun. Eh, si Ma'am Kimberly, taking into account your present circumstances, is handa rin naman na babaan pa lalo. Buti na lang, mabait tong si Kimberly. Sa ngayon, Opo. Mabait naman pwede po yun bang talaga. mag-commit ka sa kanya kung magkanong amount ang kaya mong ibigay sa bata every week or every 2 weeks? Kung magkano po yung kaya ko, halimbawa, kaya po ng 5K, ibibigay ko po talaga. Eh, kaya mo ba Pero 1K a sinasabi week ko, ngayon? Sa baka- ngayon lang muna. Opo, weekly, gano'n po, weekly. Kasi kung isang bigay po, talaga, mahirapan po ako. Kung weekly po, medyo maluwag-luwag. Alam mo, kailangan nating palitan yung mindset mo, Lord. Okay? Ang isipin mo, meron kang anak, kailangan kong magtrabaho. Hindi yung kailangan kong magtrabaho para makahingi sa akin si Kimberly. Hindi ganon. Hindi Unahin naman po ganun ninyo kasi yung... may binubuhay din po ako ngayon eh. Yun na nga eh. Ilan ba binubuhay mo ngayon? Isa lang po naman, yung 6 months ko po. So may 6 months ka at meron kang 6-year-old. Apo. Kaya kahit ano nga pong trabaho, pinapasok ko po ngayon, kahit po pagtitinda. Alam, nakikita din naman po niya diskarte ko. Kaso nga lang po talaga, talagang sumasakto lang po minsan meron. Minsan Lord, po narinig mo na ba yung vowsy? Hindi pa po. Well, ngayon maririnig mo na. RA 9262, Violation Against Women and Children. Kasama dyan yung tinatawag natin na economic abuse. Ito po is yung nakikita po ng batas o ng husgado na yung suporta mo is merong parang pamamaraan para i-control yung pamilya. Hindi naman para kay Kimberly to eh. Para sa anak nyo to. Sa totoo lang, alam mo dapat yan. Alam mo ba na may speech condition yung anak mo? Apo, nasabi naman na po niya sa akin. Oh, eh alam mo pala, hindi ba dapat ang gawin mo is magpakasipag pa ako lalo para may pampagamot kami dun sa bata. Hindi yung saka na lang kung may madiskarte ako, eh di saka ako magbibigay. Hindi, isipin mo, may pangangailangan yung anak ko, kailangan ko talaga magtrabaho. Sa ngayon, wala daw kasi muna siyang pinagkakakitaan. Pero willing siya mag-commit, no? Weekly 1K. So lumalabas from 5K, bababa lang tayo ng 4K. Sa ngayon lang to, ha? Lord, na wala ka pang pinagkakakitaan. Pero syempre, kung meron ka ng stable na trabaho, balik tayo dun sa talagang kasunduan ninyo. Apo. Baka po pwede pag po okay na yung usapan dito, tapos stable na po yung pagpadala ko. Baka po pwede niya rin sa akin pahirma yung bata kahit. Ay, definitely. Ma'am, hindi po natin pwedeng ipagkait yung bata, ha? Apo, hindi ko po talaga pinagkakait sa kanyang bata. Mm. Siya mismo nagsasabi sa akin, even birthday nung bata, lalabas niya yung bata. Sabi niya sa akin, dadaan siya sa amin. Sabihin ko daw kung kailan ako magre-rest day para mailabas namin yung bata. Ilang beses po na ganun. Lagi ko sinasabi sa kanya, pinaasa na naman yung bata. Hindi ko po pinagkakait sa kanya yung bata. Ang dating ata kay Sir Lord, parang hindi niya mahiram yung bata. Hindi po. Sir Lord, ano po ba ang plano ninyo, no? Every week ba yan? Every once a weekly month? po. Ano ba? Pag po may bakasyon, gano'n lang po kasi nag-aaral daw po yung bata. Okay. Hindi, ganito. Karapatan mo yan, Sir Lord, ha? Na mabisita po yung 6-year-old niyo, anak niyo naman po yan. Pero given na nasa poder po siya nung nanay, arrangement yung kailangan natin gawin doon. At dahil nabanggit nyo na rin kanina na hindi siya welcome dun sa bahay ninyo or sa pamilya po ninyo, baka you can set magkita na lang kayo kung saan. Kung ba ihatid mo na lang yung bata dun sa kanya kahit papano maibsan yung pag-aalala ni Lord. Opo, ganun naman po talaga yung ginawa na rin po namin yun na nagkita kaming tatlo para makita niya po yung bata. So, Ma'am Kimberly, off-air, yung modes of transfer, para hindi nyo na kailangan magmakaawa. Parang hihintayin mo na yan dapat every week. Pero this again, I'd like to make it clear to everyone, ito po ay in the meantime lang na wala pang trabaho itong si Lord. So, Ma'am Anya, nakausap ko na po no, yung magulang ng ating 6-year-old at meron tayong temporary arrangement na 1K a week lang muna yung kanila pong suporta and we will arrange, no, fix yung mga terms po niyan. Ang sa amin lang po, Ma'am Anya, is
pakitulong na lang din po, no, na pag-monitor dito at kung kinakailangan na gawin parang supplement, no, kasulatan doon sa 2021 agreement nila, sana po makatulong po tayo dito. Kawawa naman yung bata. Dahil po sa pamamagitan ng inyong programa, maayos na po nakapag-usap si Sir Lord and si Ma'am Kimberly. Ang tanggapan naman po ng City Social Welfare and Development Office ng Taguig ay handa po silang i-accommodate kung ano po yung kanila pong maging usapan para po maisa-penal at maayos po na ma-record po sa kanilang reference sa pagtupad po ng kanila pong mga tungkulin at obligasyon. At Ma'am Anya, baka naman may programa rin po ang inyong tanggapan para sa katulad po ni Ma'am Kimberly at dun sa bata. Yung bata po is may Speech delay speech po. condition, speech delay daw po. Baka may programa lang din po tayong pwedeng ihandog sa kanya, sa pamilya po niya. Very much welcome po yon. Aayusin po natin yung pagkakaroon po ng PWD ID ng kanila pong anak para po at least magamit na po ito sa mga diskwento at ma-enjoy na rin po ng kanila pong anak kung ano man po ang mga programa at serbisyo na nakalaan po para sa mga PWD na pinaprovide naman po ng Taguig City Government. And dito rin po sa Taguig City Government, dahil narinig ko po kaganina, meron pong speech delay yung kanila pong anak, meron po tayong tinatawag dito po na Yakap Center and meron po dong mga center-based therapy po na pwede po nating ma-refer yung si Ma'am Kimberly po. Ayan, napakalaking tulong po ang inyo pong may hahandog dito kay Ma'am Kimberly at sa 6 years old po nila. Ma'am Anya, napakasarap pakinggan yung mga Salamat maari po nilang matanggap. Ayan po, Ma'am Anya, we will coordinate with you para po yung kung ano mga requirements para dyan sa mga benefits po na yan, agaran po nating maihandog dito po sa bata. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Mabuhay po Attorney. kayo. Salamat po. Sir Lord, co-coordinate po namin to, sir, and bibigyan po namin kayo ng chance na makapag-usap po sa tanggapan po ng CSWD Taguig para magkaroon po ng kasulatan patungkol po doon sa sustento and of course sa child visitation, child custody. Pag-uusapan po natin lahat yan doon. Schedule po natin, Sir Lord. Ma'am, salamat po.